Paring Hybe! Paring Hybe, ano ba? Ano na? Papupuntay mo sa Malabon si Paring Hybe, Diyos ko. Ganto na lang ba tayo? Paring Hybe, baka pwede mong pagbigyan tong kaibigan ko. So investment proposition talaga yung nasa isip. Tumingin ako Chrono 24. Sabi ko, eto yung market price niya. Eto yung retail price niya. Ba! Ang laki ah! So kapag binili ko to, hindi ako malulugi. Unlike sa mga ibang binili ko. Yes. Ngayon, di sabi ko, sige na, wala naman sigurong masama mangyayari. Di kinontak ko. Boss, magandang umaga. Ako po yung kaibigan ni ganito. Ay, Ninoray. Fun pala siya. Okay. Sige. Sabi kasi niya, magpasa lang daw ako sa'yo ng gusto ko. Tapos kapag may dumating, baka daw maalok mo sa akin. Puta, sabi ko, hindi ko naman ito masyadong gusto eh. So, taasan na natin ng konti. Okay. Taasan na natin, huwag na tayo kumuha ng medyo mababa. Yes. Kasi, Maghihintay ka na lang maghihintay ka na lang din at pagkakakitaan mo na lang din. Dito ka na sa mataas para mas malaki yung kita. At the time, yun yung iniisip ko. Sabi ko, boss, ang gusto ko po yung Deep Sea James Cameron. Sabi ko. Ganda. Yung yung 44mm. Sige. Sabi niya ganun. Pag may dumating. Kinalimutan ko na yun. Hindi ko na inintindi. Yes, Tapos, within a month. Within a month. Nabigyan ka. Tumawag siya. Boss, nandito na. Wow. Ready for pickup, ikaw na lang. Wow. Teka lang, hindi ako handa. Akala ko naman taon yung hihintayin ko. Bakit may sinabi ba sila matagal ang waitlist? Hindi. Sabi lang naman waitlist, di ba? Malay mo, ikaw una sa pila. Shit! Sabi ko, putang ina. Ikot puwet mo. Ano, kakanceling ko ba? Hindi ko ba kukunin to? Kasi ayoko naman yan eh. Maya ka naman, Ninong Ray ka. Ito na nga, sabi ko. Pero hindi. Investment proposition to. Within the first hour ng pagsusuot ko ng relo, alam ko na agad kung gusto ko siya o hindi. Okay. At makakapag-decide na agad ako kung ibebenta ko siya. Pag pumunta ka pala sa ganun tindahan, pucha, social pala, pre. Hindi mo na nakakapasok sa mga ganun eh. Pucha, may tubig pa. May tsokolate pa. Tapos kami, ang babaho namin, pasok kami doon. No. Tapos, pinakita sa akin. Pagbukas niya, tiningnan ko. Putang inang ganda. Shit! Kano kaya kikitain ko dito? Yun nasa isip ko. Buong araw, tinitingnan ko lang siya, yung kamay ko. Puta, naka-Rolex ako. Alam mo kung ano bang nakakaasar? Gusto ko pala siya. Yan yung pinaka nakakainis doon. So, hindi ako kumita ng gantong halaga. Gumastos ako ng gantong halaga. Pero nung time na yun, nahihiya ako isuot sa labas. Ang nga pala, hindi ko nabanggit. Ang milestone nito ay 1 million subscribers sa YouTube. 1 million subscribers. So ngayon, okay. Sige. Gugustuhin ko pa bang bumili ng isa pa? Yes. Pero again, for the investment proposition. Ito ang maganda. Over time, mamahalin mo siya. Ang ganda nito, ganyan. Tapos, makikita mo yung history niya, kaya James Cameron, kasi ito. Naalala ko pa dati, nung medyo hindi pa ako sure sa Rolex. Pre, inalok ako ng Black Sub No Date. Ayun na maganda. Pinanggihan ko. Talaga? Sobrang tanga ko. Pinanggihan ko. Sobrang tanga ko kasi parang hindi pa nga ako masyadong sold eh. Pero yung sumunod ko na binigay sa akin, yun yung I'd say paborito ko. Again, kaya ako siya gusto kasi ayaw siya ng karamihan. Milgauss. Milgauss. Napakaganda. Napakapangit daw ng Milgauss para sa ibang tao. Para sa Rolex kasi para maglabas si Rolex sa Milgauss. Nakidlat yung second hand. Nakidlat yung second hand. Parang sabi ko pa, bakit? Pero ang ganda. 1 or 2 years after ko siya nabili, na-discontinue siya. Yeah. Yun ang maganda. Ito yung isa sa mga nagiging debate pagdating sa mga watches, well, specifically luxury watches when it comes to investment. I mean, for me, I believe watches are not really an investment per se. Totoo yan. Diba? An investment per se. Hindi mo siya ninegosyohin. Exactly. Ganun, kasi mahirap. May mga nagsasucceed dyan. Pero madali si paring Hybe, lalayo pa ba tayo? No. Diba? Pero hindi lahat. Ilang paring Hybe ang pwede magsiksikan sa mundo? Yes. Diba? Ilan lang yan. If you're gonna make it as a business, okay, sige, kikita ka dyan. Pero if you're going to use it na tipong for daily use and at the same time, iisipin mo in the future, magmamahal lahat tong mga relong hawak ko ngayon. I mean, probably, possible. Diba? It might be, pero
Hindi sure eh. Oo, magginto ka na lang. Para sa akin, Maghinto ka na lang, yun ang sure. Ang sa akin lang, tinatrabaho ko enough yung buhay ko para hindi dumating yung point na kailangan ko sila ibenta. Totoo. Pero hindi mo pa rin kasi pwede i-discount yung fact na ang sarap sa feeling na, uy, kumita. Yung hilig ko, kumita. Gusto natin lahat yun. Yes, yes. Na yung hobby natin, hindi ka nagne-negative. Yes, yes. Diba? At least man lang break even or mas maganda kung kikita ka. Yun naman talaga yun. Pero yun nga, habang tumatagal, mas na-appreciate ko na talaga siya. Nung nahawakan ko yung Milgauss, sabi ko, ang ganda pala ng maliit na relos. Ang ganda ng maliit na relos. Hindi mo ma-appreciate ang maliit na relo hanggat hindi mo sinusuot. Oo. Ayoko na pala magmalaki. Sabi ko, magmamaliit na ako from this point. Kahit malaki yung wrist ko. Ngayon, may nakita akong picture. Muhammad Ali. Naka-Cartier tank. Sabi ko, pucha. Lit nun. Ang lit nun. Pero bagay sa kanya. At kaya niyang dalhin. Galing ha. Kaso mahal yan eh. Parang di naman ako magsispend ng pera para sa Cartier tank. Sabi kong ganyan. Pucha yung asawa ko. Medyo nagpaparinig ng konti na gusto niya daw ng Cartier. Princess Diana watch. Ay, no. Oo. Lit Cartier nun. siya, Cartier Ang siya. lit nun. Yeah, Di regalo ko sa kanya yun. Doon ko lang nalaman ng presyo. Sabi ko, ay, hindi pala siya tulad na ine-expect kong, high o mid 6 digits. Di nung nabili ko yung asawa ko ng tank. Pasinuot ko. Ay, puta. Bagay ah. So, bumili rin ako ng sarili. Naka-couple watch kami. Tapos, yun yung sinusuot ko kapag easy day. Ito, yung huling relong dala ko. Ito ang pinakamahalaga sa aking relo. Napakamura lang nito. Isa siyang Swatch. Si Homer Simpson siya. To Na nakahubad, nakapasok sa trophy at merong sash. Ang nakalagay dun sa sash, hindi lang kita ngayon. Nakalagay dyan ay number 1 dad. Nung binigay sa akin ng asawa ko yan, pag tatay ka na kasi, lahat tayo meron impostor syndrome eh. Lahat tayo may nararamdaman ganyan, lalo kapag nasa social media ka. Pero lalong malakas yung ganyan ko sa pagiging tatay. Kasi hindi ko alam kung maganda ba yung ginagawa ko bilang tatay, bilang asawa. Baka mamaya hindi enough yung mga ginagawa ko. Nung binigay sa akin yan, pre, umiyak talaga ako. Umiyak talaga ako. Kasi parang yun yung confirmation na okay naman yung ginagawa mo. Okay ka naman. Actually, may mga nakakausap din ako. Mga kaibigan ko na tungkol sa pagiging ama. Parang may nag-open up nga sa akin, sabi niya sa akin. Hindi ko nasasabi yung pangalan, pero sabi niya sa akin, pre, parang feeling ko hindi ako na-appreciate ng mga anak ko, ng asawa ko. Ganun. Sabi ko, pre, sabi ko ganyan, deep inside sa anak mo, sa asawa mo, for sure na-appreciate ka niyan. Pero tayong mga tatay kasi, hindi natin trabaho na ma-appreciate tayo ng mga anak at mga asawa natin. Diba? Ang trabaho natin to provide for them. Exactly. Ngayon, kung hindi ka ma-appreciate ng anak mo, hindi ka ma-appreciate ng asawa mo, problema natin yun. Hindi siya requirement para gawin natin itong mga bagay na to. Totoo yun. Totoo yun. Na eventually, pagtanda niya mga yan, pag yan nagkaroon ng sariling pamilya, doon lang na-appreciate ng anak ang ama. Ang nanay, paglabas niyan, hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa magkasawa pamilya, ma-appreciate nila nanay nila. Pero ang tatay, hindi mo ma-appreciate ang tatay hanggat hindi mo nararanasan yung hirap na naranasan niya nung naging ama na siya. Tama. Agree ako dyan. So, ano yan eh. Kaya nga, if ma-compliment ka, ma-appreciate ka sa pagiging tatay, it's nice. Yeah. And yan yung binigay sa akin ng relong yan. Alam mo yun, sobrang laking bagay ng appreciation ng pamilya mo. Mas gaganahan ka eh. Totoo yun. Okay na ako dito. Yun yung sinasabi ko. Okay na ako. At the back of my mind na lang. Kasi alam ko na merong ibang bagay na kailangang paglaanan ng attention. Mula nung na-realize ko yung bagay na yun, okay, sige. Yung attention ko, isi-shift ko na lang sa mga bagay na makapagpa-enrich pa sa akin. Kasi malinaw na sa akin kung ano yung gusto ko eh. Yeah. Oo. Kung dumating. Kung hindi, okay lang. Wala namang problema. Tuloy nga na sabi nila, ilan ba kamay mo? Isosot mo ba sabay-sabay yan? Actually, diba? lahat naman nagsisimula sa I mean, ako rin nagsimula ako as an accumulator, di ba? Pero again, yun nga, aabutin mo rin yung fatigue, di ba? And that's where I think Ninong Reyes already is. Pero sometimes you just have to justify na lang yung gastos eh. Yeah. Di ba? For me, this came from Teddy Baldassar.
watch collecting is a marathon, not a sprint. Yeah, tama. Diba? Tama. So, napaka gustong-gusto ko yan, si Teddy Teddy Baldassar, oo. Mahusay Actually, yan yung number 1 sa list ko eh. Tama, talaga. Number 1 sa list ko si Teddy. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Maraming salamat. Pero before we end this, kasi syempre hindi naman pwede hindi natin ipasok yung yung mga pagkain, di ba? I'm going to give you 6 watch brands and mabilis lang. Let me know kung anong pagkain ang maikukumpara mo dito sa 6 watch brands na to without explaining. Okay. Let's go. Number 1, Patek. Patek! Ang bigat naman ang una. Pag nagsabi ka kasi ng watch brand. Wala Hindi, explanation! teka lang. Kapag nagsabi ka ng watch brand, kasi malawak yung mga models sige. sa mga yun eh. Sasabihin ko na rin kung ano yung siguro pinakamaganda representation ng Sige, brand sige, na yun, sige, no? sige. If wala, general na lang. yeah. Siguro sa Patek, Patek. ang main naman kasi yan, Nautilus and Aquanaut. Yung dalawang. Yeah. Teka lang ah. Pinahirapan ko si Ninong. Hindi. Pagkain to, pinahirapan ko si Pero Ninong Ray. gusto ko to. Hindi ko alam tong pangalan ng dish na to. Okay. Pero meron isang dish, si Grant Achatz, na kinuha niya yung flavor from the fruit, tapos ginawa niyang lobo. Lobo as in balloon? Yes. Tapos hihigot. Oh. Puputukin mo yun, kasama Hihigo yung pa. hangin sa lasa. Okay. Saka mong... So dessert to. Yes. Oo. Yun yung comparison ko doon. Sige, hindi ko na tatanungin kung bakit, pero let me know in the comment section kung bakit sa tingin nyo, kung bakit doon niya kinumpara. Sige. Okay, next watch. Omega. Omega, Beef Wellington. Beef Wellington. Sige. Okay, next one. AP. Nako! Puta, di Mars Bigay. Ratatouille pero Confibialdi style. Yung Confibiali style, hindi ko alam. Yun yung Ratatouille Pixar alam ko. style. Pixar Oo, style. Okay. kasi ang tunay na ratatouille, nasa tray lang yan eh. O nasa baking dish lang yan eh. Next one. Seiko. Seiko. Ha. Ang Seiko ay lechon. Lechon. Okay. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Lechon. Kung ang Seiko lechon, ano ang Grand Seiko? Ang Grand Seiko? Ang Grand Seiko ay cochinillo. Cochinillo. Yung nasa utak ko eh. Cochinillo. Mismo. Okay, last one. Rolex, syempre mawawala ba Rolex? Alam mo, nung binato mo kanina yung sabi ko, madali lang to. Hindi pala siya Hirap. madali. Pero in a good way. Civet Coffee. Civet Coffee. Yung pinakamahal na kape, yung kinakain ng musang. Yung pinupups na gano'n na, tapos... yung tayo ng musang. may content kayo na gano'n, di ba? May natikman kami. Yun, Civet Coffee. Nice. So, okay. Medyo pinahirapan natin si Ninong Ryan. Gusto ko yun. Pinahirapan ko sa pagkain si Ninong Ryan. Tama. Okay. Of course, syempre, again, thank you so much sa pagpunta dito, pare. I really Salamat. appreciate Salamat. carving off some time dito sa and may regalo nga pala ako sa'yo. Oy! May regalo ako sa'yo, ha? Ano yan? Hindi, ito. Ninong Ryan merch. Ninong Riper! Teka! Marami yan! Ninong Ryan merch. Ayan. Available na, check out nyo lang. Available sa Shopee. Ayan. So, total, hindi mo ako binibigyan ng merch. So, sobrang tagal natin magkaibigan. Hindi mo ako binibigyan. Hindi kasi ako may hawak niyan. Hindi. Ang dahilan... Saan may asawa ko? alam nyo yung dahilan niya. Yung merch daw, wala doon sa opisina. Nasa bahay daw. Hindi. Ito yung totoong regalo ko. So, meron ako regalo dito kay Ninong Ray. Kagabi, bad trip lang. Iniwan ko to dito. Nginat-ngat ng ipis. Ang ipis ang puto. Pero hindi. This is a Sakamoto Days collaboration sa watch. This came from Japan. This is not Seiko, This is not Seiko. Pero this came from Japan. Hindi ko alam kung magkakasya to kay Ninong Ray. Magkakasya yan. Bakit? Bakit hindi magkakasya? Magkakasya yan. Sakamoto Days eh. Okay, ayan yung pinaka niya. Tingnan mo. Ganda ako. Oo nga, no? Hawig na hawig talaga. So, hindi ito ako yun. nag-cup. Ayan, sige. Simple lang siya, pero it's may Walang laman. token. Ooh! Maliit siya, di ba? Maliit, pero ayan. Kasya to. It's an official Yung palitan yung straw. Hindi! Kasya to. Sabi ko, pag hindi kasha, i-display na lang. Ayun o, tira mo. May salamin sa 12. Nung una ko nakita, sabi ko, ang lit nito para kay Ray. Ahead ng Ang ganda naman ito. Ayan, so- Thank you. Ayan. Ganda.
panalo to. Ayan, pwede mo nang isama yan sa mga collection mo. Yes. Since sabi mo nga, medyo naglalaylaw ka na. Pero Oo. kung bigay naman, why not? Oo naman, syempre. Tapos Ganda akin na dito. to. Sir. Anyway, salamat, boss. Maraming Salamat. Nag-enjoy ako sa Okay, ako rin. Sobrang nag-enjoy ako kasi this is the first time na nag-guest ako talaga ng Watch Enthusiast. Okay, I'm looking forward to other guests na mag-guest ko dito na. Paring Hybe. Paring Hybe, ano ba? Ano na? Papupuntay mo sa Malabon si Paring Hybe, Diyos ko. Kanto na lang ba tayo? Paring Hybe, baka pwede mong pagbigyan tong kaibigan ko. Ang laki ng pangarap sa buhay niyan. Oo, kaya... Maraming pinapakain. Maraming pinapakain. Okay, tol. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ganda Thank you na. mga guys. Sa mga kupal Pakita dyan. natin. Ayan. Ayan. Yan, Smile. yung mga kupal dyan. Uy, wag ganun! Ano ka, grade 5? Pag may